Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinuspos ng kapangyarihan. Anupat gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harap ng madla. Nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga-Sirene, taga-Alejandria, taga-Cilicia at taga-Asya. Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban na kaloob ng Espiritu, kaya't lihim nilang sinulsulan ang ilang lalaki na magsabi ng ganito, "Narinig naming nilalait niya si Moises at ang Diyos." Sa gayoy naudyukan nilang magalit kay Esteban ang mga tao, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Siya'y sinunggaban nila at iniharap sa Sanedrin, at nagharap sila ng mga bulaang saksi laban kay Esteban. Ang taong ito, wika nila, ay walang tigil ng pagsasalita laban sa banal na templo at sa kautusan ni Moises. Narinig naming sinasabi niya na ang templo'y gigibain nitong Jesus na taga-Nazaret na ito at papalitan ang mga kaugaliang ipinamana sa atin ni Moises. Tinitigan si Esteban ng lahat ng nakaupo sa Sanedrin at nakita nila na ang kanyang mukhay parang mukha ng anghel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si Esteban ay isa sa mga diakono na inordinahan ng mga apostol upang gawin ang pagpapakain sa mga balo ng grupo ng mga Kristiyano na nagsasalita ng Griego. Kaya siya ay Greek-speaking din. Pero dito nakikita natin na siya ay nagpapahayag tungkol kay Kristo at gumagawa din ng mga himala. Naging katunggali niya ang mga Greek-speaking Jews na galing sa Cyrene, Creta, Alexandria at Asia. Hindi nila siya matalo sa kanyang mga pagpapaliwanag. Tandaan natin na ang pangako ni Jesus na bababa ang Espiritu Santo sa kanila upang bigyan sila ng karunungan sa harap ng mga kumokontra sa kanila. Ang mga nangyari kay Jesus ay nangyari din kay Esteban. Tulad ni Jesus, dinala siya sa Sanedrin, ang pinakamataas na kapulungan ng mga Hudyo. Tulad ni Jesus, siya ay pinagbintangan ng hindi totoo. Tulad ni Jesus, may mga false witnesses silang dinala laban sa kanya. Makikita din natin ang contrast. Galit na galit ang mga nag-aakusa kay Esteban. Nakasimangot, maasim ang mukha. Siguro ang mga mukha nila ay hindi mapinta dahil sa galit nila. Pero ang mukha ni Esteban ay mapayapa at mahinahon tulad ng sa anghel. Palaban ang mga katunggali niya, pero siya ay mapayapa kasi confident siya sa kanyang inaasahan. Madalas ipakita sa aklat ng gawa ang nasinusubaybayan natin ngayon na ang mga pangyayari sa mga alagad ni Jesus ay tulad ng nangyari sa kanya. Talagang pinagpapatuloy ng unang simbahan ang gawain ni Jesus at tinutularan ng mga alagad ni Jesus ang kanyang halimbawa. Ang simbahan ay hindi lang isang building, hindi lang ito isang organisasyon. Ito ay ang katawan ni Kristo. Ang simbahan ay ang presensya ni Jesus ngayon sa ating mundo.
Ang nangyari kay Jesus na siya ay pinagbintangan, binantaan, pinasakitan, ay nangyayari din sa simbahan. At tulad ni Esteban, sana ang simbahan ay kumilos din at magsalita ng tulad ni Jesus. Si Jesus ay talagang buhay at nasa mundo para sa pamamagitan ng simbahan at ng kanyang mga alagad, dito siya makikilala na siya ay kasama natin, na siya ay buhay. O Jesus, tulungan mo kaming palaging tumingala sa iyo at matularan ka namin. Ito ang aming pagpapahayag sa iyo at pagpapakita sa lahat na buhay ka sa mundo namin hanggang ngayon. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.